This is Teacher Maria of the QS Academy. Today, we will be talking about panghalip or pronoun. So, what is panghalip? Panghalip o pronoun ay salitang panghalili sa pangalan. So, ano nga ba ang pangalan? Panghalip o pronoun ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangalan. So, pangalan means noun in English na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Our topic for today is all about panghalip panao or personal pronouns. Ang panghalip panao ang tawag sa mga panghalip na ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng tao. Tinatawag itong panao dahil tumutukoy ito sa tao o mga tao. So ngayon, may tatlong panauhan ang panghalip panao. First, unang panauhan, ikalawang panauhan, ikatlong panauhan. So let's dig it deeper today. So let's talk about unang panauhan. When you say unang panauhan or first person, tumutukoy ito sa taong nagsasalita. So, yourself. So, ang unang panauhan ay may isahan or maramihan. Isahan or singular, maramihan or plural. Ibig sabihin, isahan, isa lang, maramihan, marami or plural. So, kung isahan, ako, ko, akin. Halimbawa, ako ay masarap magluto. Yan. Yan ay isahan sa unang panauhan. You are talking about yourself. And then, tayo, kami, namin, atin, ito ay maramihan or plural. Tumutukoy ito sa nagsasalita na marami. Halimbawa, tayo ay kakain mamaya ng masarap na pagkain. So, you are including yourself. Ibig sabihin, unang panauhan or first person, including yourself, kasali ka. Yan ang ibig sabihin ng unang panauhan or first person. May singular at may plural. Singular, ibig sabihin, isa lang ang nagsasalita. Pero kapag sinasabing maramihan or plural, marami sila. Like, kami ay pupunta sa bukid bukas. So, you are including yourself, pero marami na kayo. Yan ay maramihan sa unang panauhan. So, let's talk about ikalawang panauhan or second person. Tumutukoy ito sa taong kinakausap. Like, first, ikaw, ka, mo. Ito ay isahan or singular. Halimbawa, ikaw ay masarap magluto. Yan, isahan or singular. You are talking to one person only. Next is kayo, ninyo, inyo. Maramihan or plural. Kinakausap mo ang marami. Like, for example, kayo ang magluluto mamaya. Okay? So, sinasabi, kinakausap mo ang marami. Not one, but more than one. That means, maramihan or plural. You are talking to someone, not yourself. Okay? Yan ay ikalawang panauhan or second person. Is that clear? Okay, so bibigyan ko kayo ng maraming halimbawa mamaya. So, ang ikatlong panauhan or third person, tumutukoy sa taong pinag-uusapan. So, kayo ay nag-uusap sa ibang tao, including yourself na you are talking to someone. Halimbawa, siya, niya, kaniya. So, ito ay isahan or singular. Halimbawa, siya ay maganda. Sa kanya kulang niyan ibinigay. Sa ikatlong panauhan, ang isahan ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. So, how about maramihan? Ito ay tumutukoy sa grupo, take note of the word grupo,
sa mga taong pinag-uusapan. Dahil nga ito ay maramihan or plural. Marami kayong pinag-uusapan sa maramihan at sa isahan, isa lang ang pinag-uusapan. So, let's try to answer this one. Ikahon ang panghalip panao sa pangusap, or let's box the panghalip panao or personal pronoun. Let's read. Believe ako sa talento mo. So, ano ang personal pronoun or panghalip panao? So, number 1. Okay. Believe ako sa talento mo. So, ang panghalip panao sa number 1, ako at ang mo. How about number 2? Ano ang dapat naming gawin? Okay. Ang panghalip panao sa number 2 ay namin. Let's box this. Namin. Okay. How about number 3? Natatakot kaming mabigo. So, ang panghalip panao sa number 3 ay kami. How about number 4? Oo nga, siya nga. So, siya nga. How about number 5? Hanga kami sa taong may mabuting asal. So, ang panghalip panao ay kami. So, let's check. Ako ay unang panauhan. Akin, unang panauhan. Akin means first person. So, unang panauhan. Kami, unang panauhan. When you include yourself, that is unang panauhan. So, ikaw, ikalawang panauhan. Yourself is not included anymore. So, ikalawang panauhan. Kayo, ikalawang panauhan. Siya, ikatlong panauhan. Nila, ikatlong panauhan. Take note that panghalip panao or personal pronouns ay ginagamit na pamalit ng pangalan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan. So, maiwasan natin ang pagbanggit ng pangalan paulit-ulit dahil sa panghalip panao or personal pronouns. So, bakit nga ba tinatawag itong panghalip panao? Dahil ito ay tumutukoy sa mga tao or ito ay nagbabanggit tungkol sa mga tao. So, panao. Let's try to answer these following quizzes. Let's go! Try to check your answer too. Here we go. Remember this, bawat tao ay mahalaga, kaya dapat natin silang igalang sa salita man o sa gawa. In Genesis chapter 1 verse 27, God created us in His own image. I hope you've learned something today. Don't forget to like, comment down below what will be our next topic, and then don't forget to share.